Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po isang mapagpalang pagbati. Ngayong araw na ito ng Martes, ikasyam na po tayo sa buwan ng Setyembre, araw at oras dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo at ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Muli nag-aanyaya sa edisyong ito ng Global na Tayo. Kasama pa rin ang ating Global na Tayo team mula po sa ating Master Control, si Ms. Susan Aizon, sa ating Wirecast, kasama si Hero, and of course sa ating live audio streaming, si Justin, and of course ang ating executive producer, si Ms. Stephanie Vicente. Ang programang Global na Tayo hatid po sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service, ang online digital platform ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services sa patnugot ng Presidential Communications Office. Kami po ay inyong nasusubaybayan sa iba't ibang mga social media platforms sa pamamagitan po nitong Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong Facebook page or Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, sa inyo pong YouTube browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating real-time, on-time, PBS audio receiver. Sa inyo pong mga cellphone, lalo na kung kayo may cellphone na smartphone, punta lamang po kayo sa Google Play. Kung kayo naman po ay may iPhone or Apple phone, punta po kayo sa App Store. At sa mga browser na yan, itype nyo lamang eBox PBS Receiver. E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox, at PBS Receiver. I-download nyo lamang po yan. At pag na-download nyo na sa inyong mga cellphone, laptops at desktop, makikita nyo na po ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. Isa na po dyan ang Radyo Pilipinas World Service. Nagsisimula po ang ating broadcast sa ating himpilan alas 7 ng umaga. Nagtatapos the next day, alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw. Ganun po kahaba ang ating broadcast schedule upang layunin po naming marating kayo, ang ating mga overseas Filipino workers, ang ating Filipino diaspora, saan mang panig ng mundo, anuman ang time zone, umaga, tanghali, hapon o gabi. Pwede po niyong masubaybayan ang mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa ating pong mga kababayan dito sa loob ng ating mahal na inang bayan. Okay? Yan. Sige po. So please, ayan, ang aming pong pakisuyo, paki-like and follow ang ating mga Facebook page, ang ating Radyo Pilipinas World Service Facebook page. And kayo na rin po, paki-subscribe sa ating Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. And download ang ating PBS Audio Receiver app. Alright? Sige, samantala mga kababayan, lalong-lalo na yung ating mga overseas Filipino workers at ating mga kababayan dito sa loob ng bansa. Alam naman natin ang mga nangyari kahapon sa Senado. Okay? Nagkaroon ng pagbabago sa pamumuno sa Senado. Ang tumatayo po ngayong Senate President ay si Senator Tito Soto. Pinalitan niya si former Senate President Cheese Escudero. At of course, ang bago po ngayong mamumuno sa Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Ping Lacson. Ganyan na rin po, nagkaroon na rin po ng pagbabago sa iba't ibang mga Senate Committee Chairmanship at Senate Committee Membership. Kasabay na po yan talaga ng pagbabago ng liderato. At nagkaroon na rin po ng minority ngayon. Kasama yata dun si Senator Cayetano, si Senator Joel Villanueva, at may dalawa pa na member ngayon ng minority. Pero ayon nga po sa Senate minority, baka dumami pa sila, madagdagan pa. Pero yun po ang composition ngayon sa Senado. Ito po ay sa likod na rin ng patuloy na pagdidig ng Senado sa mga flood control projects, anomaly. At kahapon nga po sa Senado pa rin, sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, sa panguna naman ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chair, Senator Marcoleta, kumanta na yung mag-asawa. Yung mag-asawang si Curly at saka si Sara Vizcaya. Long playing ang kanilang kanta. Talaga naman napaka-long playing. Ang dami nilang mga binanggit na congressman, mga kilala natin, kung yung iba na i-interview nga po natin sa kabilang himpilan,
Meron ding mga dati at kasalukuyang opisyal ng Department of Public Works and Highways. Pero ano ba ang ibig sabihin nito? Lalong-lalo na para sa isang ordinaryong Pilipino. Ito bang mga ginagawang mga committee hearings na ito, both sa Senado maging sa House of Representatives, what does this mean and what is the expected end result na maaaring maasahan ng ating mga kababayang ordinaryong Pilipino? Dahil bilyong-bilyong piso po ang pinag-uusapan nating nawala o kinamkam sa kaban ng bayan. Just to remind yung ating mga kababayan, itong Sabadong darating, meron pong rally na mangyayari, may kilos na mangyayari dahil po dito sa mga anomalous flood control projects na ito. Pero alamin muna natin para malaman natin ang whole overview para sa political insight na ito. Kasama natin si Dr. Froilan Calilong, ang ating kilalang political analyst. Dr. Froilan Calilong, magandang umaga po at welcome muli sa programang Global na Tayo. Yes, magandang umaga po at magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Alright, maraming salamat po, Professor Froilan Calilong. Prof, napatawag po kami dahil unang-una sa mga nangyayari ngayon sa Senado, maging sa House of Representatives, and of course sa mga recent developments sa Senado kung saan nagsalita na nga po itong mag-asawang Diskaya, dropping names ng mga congressman at mga former and current DPWH officials. Marami nagsasabi na kulang pa yung mga pangalan na nabanggit. Marami kumu-question na baka sinasabi na hindi masasabing makatotohanan yung ginagawa ng mag-asawang Biskaya. Bilang isang political analyst po, Dr. Calilong, how do you see the developments developing both sa Senate at sa House? Okay. So kinakailangan nating malaman. Okay. Alright, nawala yung ating communication. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkakaroon sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niya yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Alright, nagbabalik po ang programang Global na Tayo. Dito pa rin sa inyong pilang Radyo Pilipinas World Service. At nasa linya na po natin, re-establish natin ang communication with our political analyst, Dr. Froilan Calilong. Magandang umaga pong muli, Dr. Froilan Calilong. Yes, magandang umaga po, and I'm so sorry po, no, I missed the call a bit kanina, and good morning anyway to our listeners, at maraming po salamat. Thank you for having me again. Thank you very much po, Dr. Calilong, for indulging us again dito sa ating programa. Okay, Dr. Calilong, marami po kasing ganap ngayon sa Senado, at nagpalit ng Senate leadership, at nagkaroon tayo ng mga naputol na naman ang linya natin ng komunikasyon with Dr. Froilan
Kalilong. Sige po, magbabalik po kami makalipas pa rin ng ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Alright, nagbabalik po tayo sa ating programang Global na tayo at we have established our communication with Dr. Froilan Calilong. Alright, Dr. Froilan Calilong, tulad nung naputol kong katanungan kanina, sa mga nangyayari ngayon sa Senado, maging sa House of Representatives, especially sa Senate, Dr. Calilong, sa pagpapalit ng Senate presidency from former Senate President Chis Escudero, ngayon si Senate President Tito Soto, plus yung mga naging pahayag ditong mag-asawang Diskaya, dropping names of congressmen and of course former and current DPWH officials. Ano ba ang dito? How do you see things developing sa Senado at sa Kongreso at dito sa latest development sa mga pangalang lumabas ngayon? How do you see this benefiting the Filipino people politically and economically? Well, medyo surprising yung nangyari kahapon. First day pa lang, it was a Monday and yet ang daming twists and turns nangyari, lalong-lalo na sa Senado. Medyo nakakagulat lang kasi yung mga binanggit kaya are congressmen, and I was expecting that if there were changes that has to be made or that change in leadership that should have happened, I think it should have been done in the lower house. Pero surprisingly, ito sa upper house nagkaroon ng pagbabago. And I think it was precipitated by the fact that Senator Chis Escudero is being implicated also in this problem or in this issue, particularly ng isang DPWH engineer na nagsabi na nagbigay siya ng campaign funds kay Senator Escudero. And in order for Senator Chis Escudero rin naman to be able to clear out his name at para magkaroon talaga ng impartial na pagdinig dito sa ginagawa nating probe dito sa flood control na issue na to, I think that's a better decision na bumaba muna siya from the Senate presidency, and in his position we have Senator Tito Soto, whom I believe being a seasoned lawmaker, and he has already been a Senate president, I think he enjoys considerably the trust and confidence of a majority of senators. Pero kung titignan natin, hindi ganoon ka-overwhelming yung kanyang advantage doon sa botohan na nangyari. I think isa lang yata yung lamang kung titingnan natin. So we'll see later on. Pero ang talagang magandang tignan dito siguro is yung change ng yung change ng committees, particularly nung Senate Blue Ribbon Committee, which is the one handling the investigation dito sa flood control issue na to. Alright, you mentioned that yung change of chairmanship sa committee. Of course, ang chairman ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee will be Senator Ping Lacson, replacing Senator Marcoleta. Yeah. How do you see Senator Lacson handling this committee compared kay Senator Marcoleta? I think there will really not be much of a change, kasi in terms of the enthusiasm and the motivation that Senator Ping Lacson has with that of Senator Marcoleta, I think they have almost the same intensity. Senator Ping Lacson has been very vocal din naman about this issue, and I think he knows quite a number of things na talagang first-hand information niya, maaring classified, maaring hindi pa niya talaga isinisiwala, pero I think he knows the very core of this,
of this issue. And he was I think he was trained for this. Being a senator for a long time, being a police officer, a PNP general, I think kayang-kaya naman itong hawakan ni Senator Lacson. The only thing also that I feel that is going on right now is that yun nga, siya yung pumalit. Kahapon in several interviews I said na siya talaga yung napipili ko sana na pumalit or manili kay Senator Marcoleta, and puti nga na true enough siya nga yung papalit sa Senate Blue Ribbon Committee, and I hope that he will be able to continue the same intensity and the same delivery na ginawa ni Senator Marcoleta. Dr. Calilong, sa tingin niyo po ba ngayong si Senator Ping Lacson na ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Baguio City Mayor Benjamin Magalong will change his mind na baka pwede na siya pumunta ng Senado? Kasi ang pinupush niya talaga, gusto muna niya mag-appear sa Congress sa House of Representatives, pero mukhang ayaw siyang mukhang maraming dahilan kung bakit sinasabi ng mga congressman kung bakit di siya maisalang. Pero sa pagkakataong ito sa Senado, ngayong si Senator Lacson na ang head ng Blue Ribbon, do you think Senator Baguio City Mayor Magalong will have a change of heart at pwede na pumunta sa Senado? Well, I think so, no? You remember that both of them were PNP men at least once in their lives, and I think they share the values, for honor and integrity, and I think they also are, kumbaga parang pareho rin sila ng demeanor kung titingnan natin in terms of fighting irregularities and corruption in the country. So I think he will definitely be invited, and sa akin kasi, very vital pieces of information and evidence that Mayor Magalong actually possesses, and whether he's going to deliver it in the Congress or in to give it to us in the Senate, I think it's immaterial kung saan niya gusto talagang puntahan. Ang mahalaga rito kasi maisiwalat yung kanyang nailalaman, and definitely ito namang pieces of evidence or piece of information na to will definitely be helpful para talagang magkaroon ng mas klaro na trajectory for possible case build up later on, and para mapanagot talaga natin yung mga sangkot dito sa usapin na to, no? So whether he will be invited in the Congress, although he really feels that it's better that he goes to the Congress because there is where the enemies, or at least majority of them, actually are connected to the moment, mas gusto niya talaga sa Congress. Pero sa akin, whether or not sa Senado o sa Kongreso, ang mahalaga rito is maisiwalat niya yung kanyang nalalaman. Alright, Dr. Froilan, sa nangyayari ngayon, of course, may sariling investigasyon ng Senado, may sariling investigasyon ang House of Representatives. Dito sa Senado, ang daming nabanggit na mga pangalan ng mga kongresista, at dating mga former DPWH employees and current DPWH employees. Nung nabanggit ng mag-asawang Biskaya yung mga pangalan ng mga kongresista, agad na naglabas ng mga reaksyon yung mga nabanggit na kongresista, si Congressman Romulo, si Congressman Atayde, si Congressman Teodoro, at marami pang iba. Pero ang tanong po dito, hindi ba ito mag-create ng political polarization, lalong mag-create ng political polarization sa pagitan ng Senado at ng Kongreso? Dahil di ba ang sinasabi ng mga mambabatas, there is parliamentary courtesy. Nalabag ba yun? I don't think so, because ito naman gawa nila in need of legislation, and if we really are here to really find the truth, because this is an investigation after all, and this is really the workings of the Blue Ribbon Committee, to really establish facts related to a certain issue or certain case, so that they will be able to utilize this for further legislative actions. I don't think so na talagang meron ditong nalabag, lalong-lalo na kung yung sasabihin nating parliamentary courtesy gagawin or gagamitin para pagtakpan yung mga
sabihin na nating pang-aabuso o mga issue no na kinakaharap ng kahit na sinong kapulungan. So I think even if it's the Congress that is conducting their investigation, and if there were senators that were mentioned in that investigation, I don't think na meron din namang naging paglabag, ano? Kasi nga ito ay ginagawa natin bilang isang constitutional duty ng parehong kapulungan na talagang palabasin at alamin ang katotohanan para maisawala din sa publiko, because this is really a very very important sensitive issue. And I think yung mga ganitong issues, no, yung mga yan, ng parliamentary courtesy na yan, siguro kinakailangan ma-set aside natin yan para bigyang daan yung mas mahalaga na pagkaalam natin doon sa katotohanan. And I think the public really deserves to know the fact. And I think yesterday's hearing was just simply a validation of what many of us knew all along. No? It's just that siguro there were some names that were mentioned yesterday na hindi natin talain, ano. Pero yung may mga pangalan na nabanggit na alam na naman natin eventually and even before na talagang may pagkakadawit dito sa issue na to. Oo, dahil yung mismong pangalan ni House Speaker Romualdez nabanggit. Yung pangalan ni dating Congressman Ko nabanggit, at marami pang iba, ano po. Pero matanong ko na rin, let me take this opportunity, Dr. Kalilong. How will the public, yung ordinaryong Pilipino, paano nila titignan ito nangyayari ngayon sa politika, sa Senado, sa House? Kasi marami nagsasabi, may mga political dynamics na nangyayari ngayon, ano? Yung iba nagsasabi, ay hindi, ano lang yan, ningas kugon lang yan. Ibig sabihin, hindi tatagal yan. Hanggat wala nakukulong, hindi kami maniniwala. Meron naman nagsasabi, hindi, for political gain yan ng administrasyon. Ano, yung mga, ganong mga pananaw. Bilang isang political analyst, how will you explain, how will you guide, or paano mo bibigyan ng direksyon ang sambayan ng Pilipino kung ano talaga nangyayari politically sa pagitan ng Senado, ng House, at ng kagustuhan ni Pangulong Marcos Jr. tungkol dito sa mga anomalous flood control projects na ito? Well, unang-unang himayin natin, on the part of the President, I think this could be a legacy building measure for him, considering that corruption was not really a very strong suit of the president, and considering that politically the administration suffered also from several backlash. I think this could be a very good a very good point for the president and for his administration to solidify yung stance nila against corruption. And who knows, baka ito pa yung kanya maging legacy, only if there will be enough political will, decisiveness, and yun nga, no, yung grit, no, ng ating Pangulo to really go against this very people na karamihan, sad to say, kaalyado niya. So if he is willing to really burn down the bridges that ties them with these people, if he is willing to go down to the level of destroying some of his political capital in the form of alliances that he has with these people, I think yun yung kinakailangan niyang maipakita sa publiko. At hindi lamang basta-basta optics, hindi lang basta-basta theatrics, or hindi lang basta-basta rhetorics. Kinakailangan talagang it must be coupled with the right mix of action and decisiveness on the part of his administration, yung willingness ng lahat ng mga makabilang dito sa kanyang administration na walang proteksyon at walang takpan, no, dito sa mga allegedly mga sangkot dito. At yung nga, yung tinatawag nating whole of nation approach, no, it's not only a whole of government approach. Sa issue na to, it's a whole of nation approach because directly and indirectly it's the public who is definitely involved here. Kasi tayo naman yung nakakaranas ng pagbaha. Tayo naman yung mga nakakaranas ng mga delubyo sa lansangan, lalong-lalo na kapag sumasapit itong tag-ulan. So kinakailangan talaga yung relentless attack natin dito, no, bilang sambayanan, hindi dapat mag-wane down, because kapag nag-wane down yon, yung urgency also on the part of the government to go after these people, maaring mag-wane down din siya significantly. So kung nandoon yung pagpupush natin bilang sambayanan, bilang
taong bayan talaga na ito kasi yung isang issue na masasabi ko na hindi tayo politicize doon sa Duterte and Marcos na yung retorika na yun ang tagal nang umiiral. I mean, this issue is really not against the Marcos, not against the Duterte. This is an issue against corruption. No? So kung tayo ay talagang hindi natin tatantanan itong issue na to at talagang magiging vigilant tayo as a country, as a people, as a nation, I think the government will also be able to see that and that they will also be able to do what they need to do. And I think at the end of the day, hanggat hindi na ipapakulong itong mga to or hanggat hindi na isusuoli significantly yung mga pera na kailang dapat hindi talaga tayo titigil dito. Alright. One last thing, Dr. Kalilong. You mentioned the president may be, burning bridges, lalo na yung sa kanyang mga political allies, sa kanyang political party. Ang ibig bang sabihin nito sa mga ganitong action ng isang presidente, especially sa kanyang mga political allies, na sinasabi nga niya sa bawat interview sa kanya patungkol dito, ang sinasabi niya, it doesn't matter kung kaibigan kita or political ally, basta napatunayan na sangkot ka dito sa mga flood anomalous projects na ito, yun na yun, tapos na. Pero ibig ko sabihin nito, paano ang political future ng Marcos, ni Pangulong Marcos? Alam naman natin na hindi lang naman si Pangulong Ferdinand Marcos ang in play sa political scene dito sa Pilipinas. Meron pa siyang mga, di ba? May mga anak siya. Nandiyan si Sandro. Nandiyan yung mga kamag-anak niya. Tapos sa House, nandiyan si Speaker Romualdez, which sa ngayon, of course, masasabi nating nasa public's eye na rin dahil sa mga revelations. Pero ang tanong dito, lalo na pagsapit ng kanyang end of term, how will the Marcos political situation survive, lalo na yung mga gustong tumakbo pagkatapos ng term niya sa susunod na presidential elections, senatorial slate na kapartido niya? Paano kaya yun? What effect will this have on them? Well, definitely if they're on the side of the truth and the right, I think they don't have any other they don't need to be afraid of losing whatever they have right now. If they are, of course, number one, not directly issue, if they are standing by the investigation to really find out the truth, and this is something that the public will definitely understand. This is what the people would really definitely want to have. A president who is decisive enough, a president who actually is serious enough to run after these people. Kasi at the end of the day, ito yung pangahawakan ng taong bayan. Maalala yung Pangulo bilang isang leader na tumindig kalaban sa korupsyon na nangyayari mismo sa kanyang pamahalaan, na maaring hindi niya alam or hindi na banggit sa kanya. Syempre, this is something na hindi naman ibubunyag sa kanya dahil ito ay isang usapin na kinakailangan sekreto lamang ng iilanan. So if this is what the president really is going to fight for and to stand up for, I think it's the public that will carry and that will remember this, at who knows, sabi ko nga kanina, maating isa to sa magiging legacy foundation ng kanyang administration if he will be able to turn things around for the better, kasi po pwede rin na makasama to sa kanya, lalo na kung wala naman talaga mapaparusahan o hindi talaga magkakaroon ng finality itong issue na to, or kung may mga pagtatakip, mga whitewash na mangyayari para protektuhan ng ilang mga kaalyado, then I think the public knows this very well. I think what the government needs to understand right now is that the public eye and the public sentiment is really focused and heavily glued on this issue, and that any move on the part of the government could either be applauded and accepted by the people, or it may be a reason for further dismay or distrust by the public. Depende na rin kung paano talaga magna-navigate dito si President Marcos sa administration. Pero of course, the right thing to do is, number one, to cooperate with the investigation, to allow the wheels of justice later on to take its course, and to make sure na talagang
magagawa ng tama at magkakaroon ng finality, may mga mapaparusahan. You know, yun lang naman ng ating mga kababayan, ano, the heads should roll, makita natin yung puno-dulo nito, maparusahan, dapat parusahan, makulungan, dapat makulong. With that, Dr. Froilan Calilong, maraming salamat po again sa napakalalim na insights at paliwanag dito po sa pinag-uusapan natin, the matters being discussed. Napakalawak po, enlightening ng mga nabigay niyo pong mga paliwanag at direksyon para sa ating mga kababayan tungkol po sa usaping ito. Maraming salamat po, Dr. Froilan Calilong. Maraming salamat po at mabay po kayo. Ang ating pong political analyst, Dr. Froilan Calilong, dito po sa ating programang Global na Tayo. Kasi anything that happens politically here in the Philippines, nakaka-apekto rin sa ating mga overseas Filipino workers. Bakit? Kasi syempre may mga mahal kayo sa buhay na nandito sa Pilipinas. Maski sabihin natin kayo ay libu-libong milya o kilometro ang layo sa Pilipinas. At sabihin nyo, hindi, nandito ako sa Saudi. Hindi, nandito ako sa UK. Hindi, nandito ako sa Australia. Hindi ako apektado niyan. Kahit papaano po, makaka-apekto rin sa inyo sapagkat Pilipino kayo. At ang pinag-uusapan po natin dito yung pangangalaga sa kaban ng bayan ng pamahalaan, ng gobyerno. Saan ba nanggagaling ang kaban ng bayan ng gobyerno? Sa atin. Sa akin, kay Steph, kay Ate Susan, kay Hero, kay Justin, sa lahat ng mga nagtatrabaho. Di ba? Minimum wage worker ka man o hindi. O ikaw man ay, sabi natin, self-employed. Di ba? O ikaw man ay may-ari ng napakalaking kumpanya. Lahat tayo nagbabayad ng buwis. Yung buwis na binabayad po natin yan napupunta sa kaban ng bayan. Yung pera na nasa kaban ng bayan, ang ginagamit ng gobyerno para ipagpatuloy ang mga proyekto, infrastruktura at mga social services, maging sa pagpapalakas ng ating sandatahang lakas. Diba? Tapos malalaman natin na bilyong-bilyong piso ang dinarambong ng mga kontraktor dahil ini-enable sila ng ilang mga mambabatas at ng ilang mga opisyal ng ahensya ng pamahalaan. So kayo pong mga overseas Filipino workers, yung binabayad ninyo sa OEC at saka sa ano pa mang mga binabayad po ninyo sa OWA, sa PhilHealth o kung saan man, pawis at dugo po ninyo ang puhunan nyo dyan. Kaya nabanggit ko, kahit pa paano, kung ano man ang nangyayari politically, ano man ang nangyayari dito sa Pilipinas, makakarating at makaka-apekto rin po sa inyo. May epekto rin po sa inyo. Kaya tayong lahat, sabi nga ni Dr. Calilong, lahat tayo dapat maging mapagmatsyag, mapagbantay, sa mga nangyayari. At kailangan maramdaman ng pamahalaan yung ating patuloy na pagmamatsyag at pagbabantay. At yung kaya natin silang sabihan, ipadama na mali yung kanilang ginagawa. At yan po ang ginagawa ngayon ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Talagang masidhi po ang kanyang adhikain na masolve itong issue ng anomalous flood control projects na bilyong-bilyong piso ang nawawala sa kaban ng bayan na to the point na ang sama ng loob niya, galit na siya. Dahil nga po naintindihan niya yung lagay ng isang ordinaryong Pilipino na nagtatrabaho araw-araw, kumikita lang maliit, pero nagbabayad ng buwis. Pero at the end of the day, malalaman natin na napupunta lamang sa ilang mga tao na kumakagastos ng pera ng kaban ng bayan dahil ninakaw nila ay gayon-gayon na lang. Naglalaro sa casino. Nagtataya ng magkano yun? 1 million? O 500,000 sa isang tayaan. Nakakabili ng Lamborghini, ng mga luxury car. Biruin nyo, may payong lang dun sa kotse, nagustuhan lang niya yung payong. Yung buong kotse, binili na niya. Dahil lang sa payong. At hindi basta kotse, luxury car. Imported car. No? Yung payong ko, gunit-gunit na, hindi ko pa mapalitan. Tinatahi ko lang. Ang dami nating mga kababayan na walang pambili ng payong, yung mahihirap nating kababayan. Sumisilong lang sa ilalim ng tulay.
barong-barong ang mga bahay. Nakatira sa mga flood-prone areas na supposed to be hindi na dapat flood-prone dahil kung naisagawa ng tama yung mga flood control projects, hindi sila masyado maapektuhan ng baha. So, malaki po ang hinaharap na challenge ng Pangulo. Kailangan niya ang tulong ng taong bayan. Kaya nga siya naglagay na tinatawag na isumbong mo sa Pangulo na website. Dahil hindi niya kayang subaybayan lahat yung mga tiwaling mga gawain ito. Kaya hinihingi niya ang tulong ng sambayanan. Kaya ganoon na rin ang panawagan ni Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways personnel na hinihingi rin niya ang tulong ng ang mga empleyado ng DPWH para malinis ang kanilang hanay. Kaya tayo rin mga taong bayan, OFW ka man o nandito ka man sa Pilipinas, tulungan natin. Tulungan natin ang pamahalaan ng gobyerno para malabanan natin itong ganitong klase mga uri ng mga pandarambong sa kaban ng bayan, sa perang ating binabayad bilang buwis. Maraming salamat po at salamat sa mga nakasama natin. Of course, sa Master Control, si Miss Susan Aison, na bibili rin daw siya ng payong, pero yung yung tigwa 120 pesos, no? O, yung bargain. Okay, sige. Si Hero, ayan, bibili din daw siya ng kotse, pero matchbox. Yung maliit lang ba yung toy? Yung ganyan. Si Justin naman, bibili daw ng kondo. Yan, kondo naman si Justin. Yung kondo, yung dollhouse, yung pangbata, yung and of course, si Steph. Yan, ang ating executive producer na nag-iipon pa lang ngayon, malaki-laki na raw po yung pera na ipon niya dahil gusto niya sa malaking simbahan sila na magsisimba ng kanyang pamilya. After ng simba, syempre mag-aano sila, 'di ba? Magpa-family time, okay, 'di ba? Medyo hindi na naman mapakali si Steph. Maraming salamat, Steph, ang ating executive producer. And of course, ang ating resource person for today, ang ating political analyst, Dr. Froilan Calilong. Muli po, ako yung lingkod, Ray Sampang. Maraming salamat sa pagsubaybay sa programang Global na Tayo. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang ito. Maraming salamat po. Keep safe, everyone. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.